Mates to rivals, yan ang tila magiging tema ng laro ng Creamline Cold Smashers at Cherry Tigo Crossovers ngayong Huwebes, February 6. Dahil nga kasi nag-undergo ng appendectomy si Cherry middle blocker Zarina Carandang, ay mababakante ang isang middle blocker position ng Crossovers. Kaya naman mataas ang chance na paglaruin na ng Cherry coaching staff si former Cold Smasher Risa Sato para mapunan ang pwestong iniwan ni Carandang. Kasalukuyang kapit ng Cherry ang win-loss standing na 5 wins and 4 losses. In their most recent game ay naging biktima sila ng continuous improving na Zeus Coffee Thunderbells at sila ay napabagsak in 4 sets ng mga mix of youngsters and veteran players ni Coach Jerry Yee. Mabigat ang last 2 assignments ng Crossovers. Bukod sa Creamline ay makakatapat pa nila ang Chocomucho Flying Titans na habang dumadaan ang mga games ay nasusolusyonan ang mga gaps ng kanilang koponan. Kung hindi pag-iigihan ng Crossovers, they could end their elimination round campaign with a 3-game losing streak. At kapag nangyari yon ay bababa ang kanilang pwesto sa ating team standings at hindi nila gustong makalaban ng higher ranked team in the qualifying round or else mas bababa ang kanilang chance to advance in the quarterfinals of the tournament. Hindi man ganoon kalaki ang magiging contribution ni Sato katulad ng ginagawa ng mga superstars ng liga, pero with the experience that she gained from winning multiple championships, she could still be an additional asset para sa Cherry, lalo pat Creamline ang kanilang makakatapat. Para naman nga sa panig ng Cold Smashers, undefeated pa rin sila at 7-0. Kung ating maaalala, noong naglaro ang Cold Smashers at Signal HD Spikers ay nagpasabog ng 27 points si Bernadette Pons. Paniguradong magiging target ni Pons na magtuloy-tuloy ang ganito niyang numero every game. Hindi lamang para mampanatili ng CCS ang kanilang flawless record, ngunit pati na rin para siya mapasama sa MVP candidates ng liga. Dapat din nating abangan kung paano babawi si Gemma Galanza matapos na 70 puntos lamang ang kanyang naikartada in 5 sets versus Team Awesome. Normal lang off-game, hindi naman palaging piyesta pagdating sa scoring ang isang player kahit na siya pa ang top player ng buong liga. And we know Gemma, babawi at babawi ito. Bukod kila Galanza at Pons ay dapat din nating abangan kung maglalaro ba si Eliza Valdez sa kanilang game versus CTC matapos na masaktan ang kanyang kanang tuhod versus the HD Spikers. Ang laban ng Creamline Cold Smashers at Cherry Tigo Crossovers ay magaganap at 4 PM at susundan ito ng laban ng Signal HD Spikers at Capital One Solar Spikers at 6:30 PM. Maipagpatuloy kaya ng Creamline ang kanilang winning streak o puputulin ito ng Cherry Tigo with Risa Sato's familiarity with the CCS players and system?